Dalangin po namin na sa bawat isa yung yakap mo. Lalo po yung mga kapamilya na nagdadalamhati. Ikaw lamang po ang maitaas at balwalhati po ang pangalan mo. Lahat po ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tunay na sa buhay nito, kung mayroon na lang tayo isang libong buhay, ay iaalay natin sa Panginoon, hindi ba? Na ang buhay ni nanay na naging patotoo na ang lahat ng naglilingkod sa kanya ay may masayang buhay dito sa mundo at higit sa lahat, buhay na naghihintay kasama ang Panginoon. Hallelujah. Lord is good. Puli natin natin Panginoon. Kung mayroon lamang ko sa libang buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibigay. Kaya't pamasakin isang dagal, hinanaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Kayang pamasakin isang tagal, hilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa kahabang panahon, natatanging kayo man ko, ikaw ay sabahin. Wakas na pagsinta iyong tingin, kalakip na lawitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pamasakin naging isang dagal, hilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na lawitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na lawitin. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Korinto 1:3-4.
ang Diyos na nagbibigay ng lakas ng loob sa ating lahat. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang Ama ng kahabagan at Diyos ng lahat ng kaadiwan. Siya ang nagbibigay sa amin ng kaadiwan sa lahat ng aming kahirapan. Papuri po sa Diyos sa kanyang mga salita. Patuloy po natin pagpurihan natin, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ang kapag at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at kapilala, kahit minsan di napahiran, kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ang kapag at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kaya tumpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord, maraming salamat po sa lahat ng sukdulang biyaya pinagkaloob sa amin, Lord. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa
katarungan at katwiran na kahit minsa'y ginabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Salamat sa suntulang biyaya mo. Salamat sa suntulang biyaya mo. Ang salita ng Diyos mula sa Juan 14, 1-3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo na inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa puso ko. Kailan ay di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong dinig. Mananatili sa iyong piling at masumpungan ka sa dakong dinig. Panginoon, ang dalan mo ay kalinga sandigan ko. Binabago pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong dilig at sasambahin ka sa dakong dilig. Mananatili sa iyong dilig
masumpungan ka sa dahong bihig, mananatili sa'yo hiling, sasambahin ka sa dahong bihig, mananatili sa'yo hiling, masumpungan ka sa dahong Ang salita ng Diyos mula sa mga awit, chapter 27, verse 4. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan, at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Purihin ang salita ng Diyos. Kawikaan 16:25. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Pwede na po tayo makaupo. Ayan. Isang mapagpala at mapayapang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpala kasi ang bawat araw daw po ay pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Kaya nasabi po na isang gabing mapagpala at payapa kasi alam po natin sa oras na to, payapa na po si nanay sa piling ng kanyang minamahal na kabiyak. Kaya tayo po ay dapat na makigalak dahil payapa na po and masaya na po si nanay doon sa piling ni tatay at ng Panginoon. Sa gabi nito po ay hayaan nyo na maghayag kami ng isang magandang balita. Siguro po at this point of time, ang dami nating naririnig na pangit na balita o mga negatibong pangyayari sa ating kapaligiran. Amen po ba? Pero ito po ang isang maganda sa ating Panginoon. May isang magandang balita po siya na nais niyang ipahayag sa bawat isa sa atin. Hindi ko nga po alam kung anong topic ang uunahin ko, yung para po ba sa mga tumanggap na sa Panginoon or para po ba sa hinahanap pa rin ng ating Panginoon. But I believe na sa mga funeral services lang po, sa mga funeral services po, ang nais po natin ay yung para sa mga nabubuhay pa. Kasi yung mga namatay na nasa piling na po ng Panginoon, hindi na po natin dapat alalahanin. In fact, tayo po ay dapat nakikigalak na dahil natapos na po nila yung kanilang lakbayin. Sino po ba sa atin ang gusto natin matapos ang lakbayin sa daigdig? Sino po ba nahihirapan na sa buhay? Ha? Sino po ba yung minsan maraming katanungan? Sino po ba ang nais na magkameron na ng kumpletong kapayapaan? May babasahin po ako sa inyo para po wag tayong malungkot and baka meron po tayo ng rejoicing para po kay nanay. Sabi po sa pahayag, Thank you, Sister Reggie, Brother, Pastora Reggie. I'm so happy talaga po na na-invite nyo ako. Hindi ko iniisip, hindi ko akalain na nandito ako ngayon. Hindi ko thank you so much. Sabi ko nga, ang dami naman nilang kaibigang doktor pa, bishop, and marami pang, ba't ako pa? Sino ba ako? Di po ba? Sino ba ako? Pamilya, yan. Thank you, Sister Rex, Pastora Rex, Pastori, kapamilya. Alam po nyo sa buhay na to, ang pinakamalaga at the end of the day, yung pag-ibig. Yung pag-ibig. Kasi ang lahat po mapaparam, pero yung pag-ibig po, never.
Kasi po ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So, yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Nandito na po ako sa pahayag. Sabi nga po, pag tayo ay namatay, dito po tayo, lahat gusto ng Panginoon na mapunta. Sabi po niya sa pahayag 21, 21, 3, sabi po dito, ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Ito po, pag nasa piling na tayo ng Diyos, sa verse 4, at papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Alam naman po natin bago nawala si tatay at si nanay, labas-masok sa ospital, ano po, andun yung sakit, andun yung mga komplikasyon. Talaga pong nakaka-stress, nakaka-pressure yon. Pero sa oras na to po, sabi, papahirin ng ating Diyos ang kanilang mga luha. Wala na dong kamatayan sapagkat yung kanila pong katawan na mortal ay naging immortal. Pag po immortal na, wala po yung kamatayan. Magpakailan pa man po yung katawan nila. Yung pong nakikita natin doon, yun yung katawang lupa na talagang uuwi po yan sa alabok. Lahat po tayo uuwi po dyan. Pero kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon, tagapagligtas, yung katawang ito na laman, papalitan po niya ng immortal body. At yun po yung wala ng kamatayan doon sa piling ng ating Ama sa Langit. Kaya sabi po dito sa verse 4, pagdating daw po natin doon, at papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan. Forever po. Sabi nga dito sa mundo, walang forever. Pero good news, sa Panginoon po may forever. Yun yung eternal life. Walang kamatayan po. Yun po yung ito po yung magandang balita na nais kong ipahayag sa gabing ito sa atin pong lahat. Sabi po doon, wala ng kamatayan, wala ng dalamhati. Dito, di po ba, may mga depression, may mga pag-iyak, may mga kalungkutan, but in heaven po, wala na daw po yung mga dalamhati, wala ng sad. And higit sa lahat, wala na pong sakit. Hindi na po sasakit yung ating mga, ako po, no, mga nakaraang araw, yung pag kumakain ng lechon, yung fatty liver ko, sabi ko, yung fatty liver ko medyo umaatake na. Di po ba? Yung may heaviness po dito, na yun daw sabi ng doktor, pag napabayaan, mag-create ng stone. Kaya po uso-uso ngayon yung mga nauuperang stone of the gallbladder, di po ba? Bato sa bato, yun po yun. Pero pagdating daw po sa langit, wala ng mga stones, wala ng mga high blood, wala ng mga yung pagtaas ng ating sugar. Kasi po, ang ating Diyos ang makakasama natin doon. Place is a perfect place. Heaven is a perfect place. Sino po ba ang nais sa atin na mapunta sa heaven? Pero hindi pa po ngayon, di po ba? Hindi pa sa ngayon. Ayan, paunahin na po natin si nanay at si tatay kasi yung edad nila medyo, ayun na po, medyo mataas na, ano po. Alam ko marami na rin po ditong doble ang citizen, pero alam ko po marami pa tayong gagawin para sa Panginoon. Ano po yung magandang balita na nais ko pong ipahayag sa gabing ito? Hatiin ko po sa dalawa yung topic ko. Isa po, magpapahayag po ako ng Gospel of Salvation. And ang pangalawa po, para po sa atin na iniligtas na at tinawag ng ating Panginoon. Alam po nyo, from the very start, napakaganda po ng plano ng Diyos sa tao. Bakit po? Sa lahat po ng nilalang, ang tao po ay napaka-special niyang nilalang. Out of His hand, nilalang po niya ang tao. Hiningahan po niya ito ng kanyang hininga. Ganon po kayo ka-special sa Diyos.
Kalabitin mo po yung katabi mo, sabihin mo, special ka sa Diyos. Yan. Okay. Ang halaman po, nilikha niya out of His Word. Sabi niya, magka meron ng halaman, magka meron ng tubig, magka meron ng hayop, puro po created through His mouth. But, pagdating po sa tao, nilalang po niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamay, and sabi po niya, lalangin sa Genesis 1:26, sabihin po niya, ano kaya kinikwento nitong babaeng ito? Okay, tingnan po natin sa Genesis 1:26. Okay? At sabi po dito, okay, 27 po. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Wow! Di po ba? God is a beautiful God. God is a wonderful God. So tayo po, na tao na nilalang niya, we are wonderfully and perfectly made. Talaga pong pinagkaingat-ingatan ng Diyos ang paglalang sa atin kasi nilalang niya po tayo ayon sa kanyang larawan. Pero ang tao po, sabi nga tao lang, di po ba? Nagkasala po ang tao. Sabi po sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ako po, tayong lahat, tayo po lahat ay makasalanan. Sabi po sa Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Subalit sabi po sa Romans 6:23, kung ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po. So, God made a provision for us being sinners. Hindi po niya hinayaan ang tao na mamatay o mawala ng pag-asa dahil tayo po ay makasalanan. Pinrovide po niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo upang mamatay po para sa atin. Sabi nga po, sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo ay napawalang sala. Sino po sa atin ang nakarinig na tuwing minsan po Marso, Abril, may yung inaalaala ng lahat ang mahal na araw. Yung Holy Thursday, Holy Friday, Good Saturday. Naalaala niyo po ba tuwing ika-isang taon, pinagdiriwang ng bawat simbahan, di po ba? Yung iba po takot maligo dahil nga pag Biyernes Santo na patay daw po ang Diyos. Minsan lang pong namatay ang Diyos. Minsan lang po. And namatay po siya para sa'yo. Para sa akin. Ibinigay po niya yung kanyang buhay upang tayo magkamero ng buhay. Yung buhay na walang hanggan. Buhay na, sabi nga sa salita niya, buhay na ganap at kaaya-aya. Sino po ba sa atin na nagnanais ng isang buhay na ganap at kaaya-aya? Alam po nyo, yan din ang nais ng Diyos. Yan din ang nasa puso ng Diyos. Kaya nga po, sobra yung sakripisyo na ginawa niya. Nung sabi nga natin po, isang mahal na araw, binapabalita natin na siya ay nagdusa, siya ay namatay, dahil po ayaw niya na ang tao ay mapunta sa kaparusahan o sa impyerno. Alam naman po natin ang destination ng bawat tao once na mamatay, dalawa lang po, di po ba? Everlasting life in heaven or everlasting death on hell. Alam po ng kahit sino yan. And bilang tao po, nasa sa atin ang pagpapasya. Saan po ba natin gustong i-spend yung eternity? Sa langit po ba o sa impyerno? Pero hindi po nilikha ng Diyos ang impyerno para sa tao. Hindi po niya yun nilikha. Ang nilikha lang niya po yung para kay Satanas at sa mga kasamahan niya. Pero
pero hindi po para sa atin. Kasi sabi ng John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yun. Sobra niya tayong mahal. Kaya po, sabi doon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesu Kristo, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkameron ng buhay na walang hanggan. Kung pipili po kayo, ano po ba ang nais nyo? Walang hanggang buhay o walang hanggang kamatayan? Mga kapatid, hindi po tayo ginawang robot ng Panginoon. Binigyan po niya tayo ng freedom, ng kalayaan na pumili. Di po ba? So sa gabing ito po, sana piliin po natin yung mas mahalaga at mas importante at yung nais o kalooban ng Diyos para sa ating lahat. I believe with all my heart, si nanay, kaya po niya sinundan si tatay. Alam niya, masaya na si tatay kung nasan siya ngayon, and gusto na rin niyang maging masaya at matahimik. So darating po ang panahon o ang araw na tayo din po, sa ayaw man natin o sa hindi, pupunta rin po tayo kung nasan sila nandun ngayon. Kaya nga po, di ba, pag napupunta tayo sa libingan, malapit na ang November, may maliit po tayong nakikita na pinaglalagyan, nicho, may malaki-laki, ibig pong sabihin, wala sa edad. Wala sa edad ang pagkamatay ng tao. Nasa sa kalooban po ng Diyos. Kaya sana po habang may panahon pa at oras, hanapin na natin ang Diyos. Sabi po sa aklat niya sa Kawikaan, sa Kawikaan 55:6, sabi po doon, hanapin natin ang Diyos habang siya ay masusumpungan, tawagan natin siya habang siya ay malapit. Bakit po? Kasi sabi din po sa Biblia, nakatakda na mamatay minsan lang ang tao. And pag po namatay ang tao, ando na yung judgment. Tayo po hahatulan ng Diyos ayon sa ating mga ginawa, mabuti man ito o masama. It is appointed for a man to die once, and after the death of the man is judgment. Hahatulan po tayong lahat, pati ako, ayon sa aking ginawa nung ako'y nabubuhay pa. Masama man ito o maganda. Kaya nga po, ano po ba daw ang importante? Yung kapanganakan natin. Halimbawa, ako po sabihin ko na po, ako po pinanganak 1965. And hindi ko po alam kung hanggang kailan. Pero dinidesire ko po at least mga 90 above. 90 above. Ganun talaga, Lord. Ayoko po ng 80. Masyado pa pong, marami pang gustong gawin. So ano po daw ba ang mahalaga? Yung date na ako'y pinanganak, 1965, o yung ganon, o yung kapanganakan ko, yung kamatayan ko. Alin po doon ang mahalaga? Yung pong year, kung kailan ako pinanganak, and then yung ganon, and then yung kamatayan ko. Alin po doon ang mahalaga sa tatlong yon? Kamatayan. Hindi daw po, ang mahalaga daw po doon yung gitna. Paano ko isinabuhay ang buhay na pinahiram ng Diyos? Paano ko ginampanan yung gusto niyang gawin ko? Yun daw po, yung nasa gitna. It's not the time that we were born, but how we live our life, yung nasa gitna. Sabi nga po sa aklat ng Jeremiah 1:5. Sabi po doon, before
Sabi po sa Jeremiah 1:5, before I formed in the womb, before I formed in the womb, God knew me. Before I was born, God set me apart. So bawat isa po sa atin, may kanya-kanya tayong tatahaking buhay. Because, yan, sabi po yan, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita. Yan. Alam po ba nyo na nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, alam na ng Diyos yung ating tatahakin na buhay, alam na niya yung kung hanggang kailan tayo. He know the beginning and the end. Ganun po ang kapangyarihan ng ating Diyos. Ano man po yung ating mga pinagdadaanan, nakikita po lahat ng Diyos. Kayo po ba'y napapagod na sa buhay na yan? Sabi nga ng Diyos, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Tumawag kayo at kayo'y kanyang tutugunin. Kumatok kayo at bubuksan niya ang pintuan para sa inyo. Andyan lang po ang Diyos, napakalapit lang. He is just a call away. Wala pong busy signal sa Diyos at wala ding gabi na bayan. Sabi nga pag gabi na daw ngayon, sabi ng bang manggagawa may mental health, bawal nang i-text, i-chat, kasi daw yung mental health. Sa Lord po wala yung mga limitation na mental health. 24/7, makikinig po sa atin ang Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Kaya napakagandang pribilehiyo po na makilala natin ang ating Diyos sapagkat siya po ang nagmamay-ari sa atin. Tayo po ay nagkasala, napahiwalay sa Kanya, subalit ninais pa rin po niya na tayo ay angkinin. He provided the way for us para po tayo ay mapatawad niya. Kahit anong kasalanan, kabigat man yan, gaano karumi, kaitim ang ating mga ginawa, ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. Hindi po niya tinitingnan what we deserve. Ang tinitingnan po niya ay yung tayo ay kanyang ang tingin po niya sa atin ay kanyang minamahal na anak. Tayo po ay so precious sa kanyang paningin, so special. We are His masterpiece. Masterpiece po niya tayo. Kaya kahit anong gawin po natin yan sa mga mananampalataya na po, minsan tayo po ay nanghihina, minsan tayo ay tumatalikod, minsan nandiyan po yung hindi natin pagsunod kung ano yung nais ng Diyos na gawin natin. But still, hindi po maigsi ang kamay ng Diyos. Lagi pa rin niya tayo ni-reach out at minamahal. Yan po ang magandang balita para sa ating lahat. Mananampalataya ka man, hindi ka man mananampalataya, wala pong respector ang ating Panginoon. Lahat po tayo pantay-pantay sa Kanya. May pinag-aralan man po tayo, wala man tayong pinag-aralan, it doesn't matter to God kasi mahal po niya tayo. Lahat po ng bagay na ginagawa niya ay para po sa ikabubuti natin. Sabi nga po, in His love, He knew what is best for us, the best. And in His wisdom, He know what is best for you and what is best for me. And because God is a sovereign God, He has all the power to do what He wants to do in our lives. So, kailangan lang po talaga matuto tayong magpakumbaba, matuto tayong lumapit sa Kanya, at isurrender po natin kung ano yung dapat natin isuko sa Kanya. Sabi nga po, nasa tiyak pa tayo, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang. Maganda na ang plano ng Diyos para sa atin. Sabi nga po sa aklat ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yan po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na tayo ay bigyan niya ng isang buhay na yung buhay na punong-puno ng buhay. Hindi yung black and white na buhay, kundi yung colorful na buhay. Yung excited ka
sa bawat araw, excited ka, nagagawa ka ng kabutihan. Yun po ang nais ng Diyos, yung laging parang nag-uumapaw yung kagalakan mo every time na naiisip mo na ang Diyos ay nandyan, ang Diyos ay mabuti at ikaw ay magiging instrument niya ng pagpapala sa iba. Na ikaw ay magiging puso niya to reach out, those who are blind, to open the eyes of those who are blind, to set the captives free. Alam po nyo, kaya tayo ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Ang gusto po ng Diyos, kung ano yung makakabuti sa kapwa natin, gawin natin. Kaya nga po yung puso natin, dapat galing yung puso natin, naisip po natin na tumibok ayon sa tibok ng puso ng ating Diyos. At kung sabi nga po yung ating kamay, maging instrumento ng Diyos sa pagpapala. Alam po nyo, pinangako ng Diyos na pagpapalain niya tayong kanyang mga anak. So that we could also be a blessing. Amen po ba? Sino po ang gusto na magpala sa iba? Pagpapalain po kayo ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, ano yung i-extend yung pagpapala o pagmamahal kung hindi niya ibibigay sa inyo. So dapat po excited tayo doon. Wala pong Kristiyano, ayan, napunta na ako sa Kristiyano. Sabi ko nga po, gusto kong hatiin sa dalawa yung mensahe ko. Isa sa mga gustong mahanap ng Panginoon sa oras na to. Isa sa mga gustong tawagin ng Panginoon. At pangalawa, para doon sa kanya mga tinawag at pinili na. Kasi po, dapat bilang Kristiyano po, tayo ay laging nagnanais na yung sa bawat pangarap natin kasama ang Diyos. Hindi tayo nagnanais o nangangarap ng para lang sa sarili natin. Kasi sabi nga po ng Diyos, love God with all your heart, with all your soul, mind, and strength, and love others as yourself. So, dapat po sa buhay natin, laging nandiyan ang pagmamahal sa iba. Alam po ba nyo, hindi ganun kadali para sa akin ang tumayo dito. Nasa opisina po ako kanina, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Pero alam po nyo, dahil alam kong maraming tao rito ang gustong abutin ng Diyos. Gustong makaunawa ng kanyang dakilang pagmamahal. Kaya excited po ako na pumunta dito sa gabing ito. Sino po sa inyo excited sa gabing ito? Amen. Amen. Alam po nyo, walang hanggan ang pagpapala ng ating Diyos. Pero magsisimula lang po yan the moment na atin po siyang kilalanin sa ating buhay bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Sabi nga po doon sa verse kanina na binasa ng ating kapatid na may daan na tila that is, nasa ano po yan, nasa Kawikaan. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang daang iyon ay patungo sa kapahamakan. Lahat po tayo nanggaling dyan sa daang kala natin matuwid. Kala natin sapat na nabubuhay tayo, kumakain, nagpupunta sa simbahan tuwing linggo, nagdadasal. Pero hindi po pala sapat yon. Alam po ba nyo, nung ako'y high school, ganyan po ako, paladasalin po ako. Pumupunta po ako, yung break time namin ng 12 to 1, pumupunta ako sa simbahan para lang lumuhod at magdasal. Ganyan po ako kasi relihiyosa po akong tao. Pero nung ako po'y magkasakit, ang naging sakit ko po nun ay anemic. Kulang po sa nutrisyon. Kulang ako nun sa nutrisyon. So, lagi po masakit yung ulo ko. Tapos, tinuturokan ako sa puwet ng, yung parang dugo. Parang dugo na siya, kulay-pula. Sa puwet po ako tinuturokan. Ang nagtuturok po yung tatay ko kasi ang layo po nung tirahan namin, bukid, sa bayan. Kung ako po pupunta araw-araw sa bayan para magpaturok doon sa doktor, napaka costly kasi malayo po yung bukid namin sa bayan.
So yung tatay ko nag-aral ng pagtuturo. So anemic po ako noon. And then sabi nila, pag daw naging leukemia, mamamatay ako. Doon na po ako naging matatakotin. Sabi ko, mamamatay ako. Pag namatay ako, hindi ko na makikita ang nanay ko, hindi ko na makikita ang tatay ko. Para ako nasa kadiliman, walang hanggang kadiliman, wala na akong makikita. There, nag-umpisa na po akong maghanap sa Diyos para wag akong matakot sa word na kamatayan. And God is a good God. Nakapagtrabaho po ako sa isang kumpanya. Nakatulad po nito, pinapangaral ang salita ng Diyos tuwing break time namin. And doon po nawala yung takot ko sa word na kamatayan. Unlike nung ako'y may anemic, sobra po yung fear. Kasi iniisip ko po, once na namatay ako, katapusan na talaga. Talagang wala na. Para bang wala na talagang kapag-asa. Pero sabi ko nga po doon sa binasa ko kanina, na once ang isang tao ay nagsuko ng buhay sa Diyos, isinorender yung kanyang makasalanang pagkatao at humingi ng tawad, ang pangako ng Diyos, isang walang hanggang buhay sa piling niya, kung saan wala na roong kamatayan, wala ng sakit, wala ng kahirap, wala ng dalamhati, wala ng takot. So, doon ko po naunawaan yung pagiging relihiyosa ko pala nung ako'y high school. Kasi nag-aral pa po ako noon sa mga madre. Everyday po nagro-rosary. Pero sabi ko hindi pala sapat. Kasi natakot pa rin ako sa word na kamatayan. Unlike po today, hindi po ako takot pero ayoko pa po. Kasi, bakit? Marami po akong gustong matulungan. Marami pa po akong gustong mabahaginan ng libreng biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Isa na po kayo doon. Kung sino pa man po rito, yung hindi pa isinusuko ang buhay sa Panginoon, hindi pa kinikilala ang Panginoong Hesukristo, sabi nga po sa Gawa 4:12, walang anumang pangalan ang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Walang anumang pangalan ang ibinigay ng Diyos na sukat na magiging instrumento para sa kaligtasan ng tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Sabi po sa Juan 14:6, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Wala na pong ibang source ng eternal life, kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Bakit po ba? Kasi ang ating Panginoong Jesus lang po ang tanging nagkaloob ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi po sa aklat ng Isaiah, hayaan po niyo basahin ko sa aklat ng Isaiah 53. Kung ano po yung ginawa ng Panginoon upang siya lang po ang maging daan para po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi po sa aklat 53:4, tiniis niya ang hirap. Ito po ang nangyari mga kapatid, na ginawang sakripisyo ng Diyos para po sa iyo at para po sa akin. Sabi po dito, tiniis niya ang hirap. Sa krus po ito ng Kalbaryo. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tanging ang Panginoong Jesus lang po ang nakagawa ng ganitong sakripisyo. Kaya sinasabi po sa aklat ng Gawa na walang anumang pangalan ang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Sapagkat siya lamang ang tanging daan o license natin para po tayo ay magkameron ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sino po sa atin ang nagnanais na magkameron ng license na to upang tayo po
pag kinuha na ng Diyos yung ating nag-iisang buhay, ang buhay po natin hindi 1,000. Ano po? Isang buhay lang tayo. Kaya we will be die once. Isang beses lang po tayo mamamatay. At after that life judgment na po, whether we could be in heaven or we could be in hell. But as I said po, ang tao ay binigyan ng Diyos ng kalayaang pumili. Bilang tao, nasa sa inyo po ang pagpili. Langit po ba sa pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoong Jesus? O sa pananatili kung ano yung ating sitwasyon ngayon? Though, sabi nga po sa kawikaan, may daan na tila matuwid sa tingin ng tao, subalit ang daang iyon ay patungo sa kapahamakan. Sabi po sa Romans 10:9, hayaan po niyo basahin ko yung Romans 10:9. This is an invitation from God. Mahal po kayo ng Diyos. Hindi po magsasawa ang Diyos na tayo ay abutin sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. May kanya-kanya pong panahon. Subalit alam ko po, kung naririnig nyo ang imbitasyon na ito ng Panginoon, ito na po ang oras at panahon para isuko po natin ang ating nag-iisang buhay sa Kanya. At doon na po mag-uumpisa na kumilos ang Panginoon. Malasap natin, ma-enjoy natin yung sinasabi niyang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po ang plano niya para sa ating lahat. Sabi po sa Romans 10:9. Sabi po ng Panginoon, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso. Sa puso po manggagaling yung pananampalataya. Hindi po tayo tatanggap kay Jesus takot lang tayong mamatay, katulad ko noon. Hindi po natin tatanggapin si Jesus kasi para sa atin, pribilehiyo ang tanggapin ang Panginoon. Tatanggapin po natin siya sapagkat sumasampalataya tayo o naniniwala tayo na siya ay Diyos. At siya ang pinakang susi ng isang buhay na ganap at kasiyasaya. At siya po ang susi at daan sa kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ulitin ko po, sabi po, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sino po sa atin ang nagnanais na maligtas? Pwede ko po makita ang kamay, nakikita po ng Panginoon ang mga kamay na yan na nagsusuko. Yan. Buksan po natin ang ating puso sa Diyos. Buksan po natin yung ating kaisipan, tanggapin natin siya ng may pagmamahal, ng may takot, ng may pagkilala, na siya ang Diyos ng mga Diyos. Wala nang ibang Diyos, kundi ang Panginoong Hesus lang. Buksan po natin ang ating puso sa Diyos. Sa oras na to, it is a matter between you and God. Di ko po nakikita ang puso nyo, pero nakikita po ng ating Diyos. Sabi nga po, ako po, naniniwala ako na hanggat hindi po natin pinapapasok ang Panginoong Diyos diyan sa ating puso, hanggat hindi natin binubuksan ang puso natin para sa Kanya, we will never truly find true happiness, true peace, and contentment in life. Sapagkat ang contentment po ay matatagpuan lamang hindi sa bagay sa mundong ito, hindi sa kayamanan, hindi sa tao, hindi sa lugar, hindi sa kondisyon ng buhay, kundi tanging sa Panginoong Hesus lang po. So, there is a longing in your heart. May emptiness po sa puso ng bawat tao na tanging ang Panginoong Diyos lang ang pwedeng makafill up o makapuno. Buksan po natin ngayon ang puso natin, kausapin po natin ang Panginoon, tayo pong lahat ay pumikit. It is you and God. Huwag po natin isipin yung katabi natin. Ang isipin po natin ay hindi aksidente ang gabing ito na nagmamahal tayong lahat kay Nanay Pasita. Hindi aksidente ang gabing ito na narinig niyo ang imbitasyon ng Panginoon at nais niya na sumampalataya kayo sa Kanya.
Isuko nyo ang inyong buhay. Tanggapin nyo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa mga nagnanais po na tanggapin ang hamon na to ng Panginoon, na siya ay maging Panginoon nyo at tagapagligtas, sumunod lang po kayo sa akin sa isang maigsing panalangin ng pagtanggap. Hindi na po kailangang ibukan natin ang ating bibig, subalit sa ating puso ay sundan po nyo ang panalangin ito ng may pananampalataya. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong kaloob na buhay. Salamat po sa ginawa mong sakripisyo para sa akin. Ang iyong katawan ay inialay mo 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo upang ako po ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Sa oras na to po, inaamin ko na ako ay isang makasalanan. At kailangan ko po ng isang tagapagligtas. Panginoon, ako po ay mahina at kung wala kayo, wala po akong magagawa sa buhay ko. Subalit kung kayo po ay pauupuin ko ngayon sa aking puso, alam ko, Panginoon, ito na po ang buhay na hinahanap ko. Kung saan makakatagpo ako ng pagmamahal galing sa inyo, pagkalinga, makakasumpong po ako ng pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng ano pamang bagay o ng sino paman dito sa mundo. Panginoong Jesus, pinapapasok po kita sa oras na to sa aking puso at tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo na po ang maging driver ng buhay ko. Yamang kayo na ang nakaupo sa sentro ng puso ko magmula sa oras na to. Turuan mo po akong sumunod sa kalooban mo sa aking buhay. At Lord, hanggang sa huling hininga ko, kayo ay sasambahin at paglilingkuran ko sapagkat karapat-dapat po kayo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Sa mga sumunod po sa simpleng panalangin yon ng pagsisisi, congratulations po. Libo-libong anghel in heaven is rejoicing with you. Alam po nyo, yan ang nais ng Diyos na ang lahat ng kanyang nilalang ay tanggapin siya at kilalanin. Sapagkat siya lang po talaga ang sagot sa lahat ng ating suliranin. May sakit ka, may kakulangan ka sa buhay, God redeemed you 2,000 years ago at the cross from poverty, from sickness, from all infirmities. Ikaw man ay mararamdamin o manipis, God redeemed your infirmities. Lahat-lahat po ng negatibo sa ating buhay, God died for us already. Kaya hindi lang po yun dapat manatili sa ating buhay. Sabi nga po sa 1 Corinthians 5:17, I don't know if I'm right. 2 Corinthians 5:17, ang lahat ng tumanggap sa Panginoon ay isa ng bagong nilalang. Yan, ang sino mang na kay Kristo na isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang galing po, di ba? Kung kayo po ay sumunod sa panalangin yon kanina, yan po ang pangako ng Diyos na ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabihin mo po sa sarili mo, thank God. Thank God, I am created now in the likeness and image of God. Isa ng bagong nilalang. Wala na po yung dati yung pagkatao. Ano ba yung dati yung pagkatao? Mahirap magpatawad, mahirap magmahal. Yun po yung mga dati nating pagkatao. Babaguhin po yan ng Diyos. Sapagkat sa sino mang tumanggap sa Panginoon, bibigyan niya ng isang bagong puso. Sabi sa Ezekiel, bagong espiritu. Ang lahat sa inyo, brand new na po. And kasunod na lang po nun ang brand new car and brand new house. Kasi po, lahat po yan kasama sa package. Sabi nyo, package. Yan, package po kasi ang pagtanggap natin sa Panginoon.
Hindi lang po eternal life in heaven, kundi yung isang buhay na kasiya-siya. Yun po lagi natin hingin sa Diyos, isang buhay na kasiya-siya. Kasi meron ka man ng lahat ng bagay, subalit kung hindi ka naman masaya, baliwala din po, di ba? Congratulations to each and everyone na tumanggap po sa Panginoon. Pwede po kayong bumalik dito sa linggo. Anong oras po ba sila babalik? Pastor Ray, Pastora? 9 a.m. po. Bukas po ang gate na malaki. Bukas ang pintuan ng kalangitan. Yan. Pwede po tayong makinig ng salita ng Panginoon. And bukas din po ang kapihan sa gabi. Kung gusto nyo magkape. Pero hindi po libre. Kaligtasan lang ang libre. Ang kape po hindi libre. Ayan. Hindi pa po ako nakakatikim ng libreng kape. Pero one day po, pupunta ako sa tabi ng swimming pool para magkape. Isang mapayapang gabi at isang gabi na puspos po ng pagpapala para sa inyo. This is just the beginning. Sa mga tumanggap po sa Panginoon, this is just the beginning. Be excited po sa gagawing mabubuting bagay sa inyo ng Panginoon. Thank you po. Thank you. Ayan, sa gabi po na to, ayan, bago pong matapos yung gawain, may patuloy po natin ang ito na Panginoon. Ayan, salamat Panginoon. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may huli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ang katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katungunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan,
salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na to. And Lord God, tuloy nga na sa lahat ng panahon, Panginoon, ay patuloy na pagpupurihan ka namin, Panginoon. And Lord, we thank you, Panginoon, for the opportunity, Panginoon, na patuloy na makapagpuri sa iyo. And Lord, sa gabi na to, ang bawat sa patuloy niyo pong gabayan, patnubayan at pakaingatan. At Lord, patuloy na ang bawat sa ilayin niyo sa anumang kapahamakan, anumang karamdaman, Panginoon, o anumang tukso, o anumang pong gawa ng kaaway, Panginoon. And Lord God, continue to guide us, Panginoon, na Lord, let your will be done, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And Lord, continue to bless, Panginoon, yung lahat ng dito, Panginoon, physical na kalakasan, good health, Lord, and Panginoon, good long life, Panginoon, para patuloy na ang mga buhay ay patuloy na gamitin namin, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo, Panginoon. And Lord, I pray na continue to bless, Panginoon, yung simbahan na ito, and Lord, ang pamilya sa katamiento, Panginoon, patuloy niyo po pagpalain at magamit, Panginoon, ninyo sila, Panginoon, para po, Panginoon, sa ikalalawak, Panginoon, ng iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord, ang bawat sa patuloy niyo pagpalain, maging sa patuloy na bawat sa, ay Lord, patuloy na kayo lang po, Panginoon, sa mga nasaan. Salamat, Panginoon, and Lord, we love you so much, O God. And Lord, sa iyo yung pinakamataas na puri, pagsamba, pasasalamat, pagwalwalhati, pagpaparangal at pagdakila. Ito po ang dinadalangin namin sa matangis at dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. In behalf of Jesus Flux Fellowship, welcome to Jesus is our shelter at maraming salamat po.